Isang gabi, habang nag-i-edit ang alien na si Sobit ng kanyang walang kakwenta-kwentang vlog, tumunog ang kanyang cellphone. Android Schwarzenegger, 8 ZB RAM, 128 GB ROM, 20G, rechargeable sa sun, not fully fade, hulugan planeta, via home credit, kinsenas katapusan. Sana meron ka rin vlog na worth 25k, dalawang bike na, isang MTB at isang RB para may panghalili. Agad siyang napaisip kung sino si Panghalili. Ang kilala lang niya ay si Katrina Halili. Agad niyang ibinaba ang kanyang iPhone at tumingin sa kanyang YouTube kung ano nga bang road bike at MTB ang kakasya sa 25k. At makalipas ang ilang episode ng Batang Quiapo, ito na ang MTB at road bike na napili niya na kakasya sa 25k. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin to itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na maganda yung idea ni Valeriano Bano tungkol doon sa 25k na budget para sa isang MTB and isang road bike na. So sa 25k, meron ka na nga naman na isang road bike and MTB. Tumingin ako dito sa mga na-vlog ko na nung nakaraan, yung mga content ko. Unahin na natin yung road bike. Sa dami ng na-vlog ko ng road bike, ito na yung tingin ko na pinakasulit na na-bike check ko ngayong taon. Okay, yung road bike na napili ko ay si T-Rex Infinite. Ito yung 2x12 speed na kailan lang ay na-real talk natin. Nung na-real talk natin siya, ang presyo niya noon ay 18,500 pesos. Pero dati siyang 20,900 pesos. Pero after ng isang buwan, bumagsak yung presyo nito sa 15,000 pesos. So sa 15k mo, meron ka ng road bike na naka 2x12 speed and semi-aero pa. Magandang buhay, kaibigan! Oh, huwag mong i-skip. Meron lang akong ibabahagi sa inyo na ultimate tip paano kumita ng pera nang walang nilalabas sa puhunan. Unang-una, magtrabaho ka. Kumita ka na, nakatulong ka pa sa inyo. Huwag puro online sugal at email lang atupagin mo. Makinis na to and tapered na rin yung head tube. Naka full internal cable routing, meaning lahat ng kabel niya ay nasa loob ng frame niya. Sa frame size naman ito, size 50 yung na-bike ko. Hindi ko lang sure kung may mas malaki pa dito, pero sigurado ko may mas maliit pa ditong size, mga 46 and 48. Effective top tube 54 cm. 450mm naman yung reach nito. Stand overhead naman ay 750mm. FD na ginamit is Match Empire Pro. Crankset 50-30-40 Rich Halotech Milago sa papunta sa mundo nila Eugene. Chain PYC. RD Match Empire Pro. Hindi lang natin alam kung carbon yan. Sprocket, cassette, 12 speed, 11, 34 teeth. Hubs, T-Rich alloy, seal bearing. Nagmamadali ka? Hindi. Spokes 28, Presta valve, Kendatar 700/25C. Nagmamadali ka eh. 160mm rotors, quick release. Seat post, T-Rich alloy, size, hindi ko alam. Saddle, Vicky Velo. Port, T-Rich alloy. Stem 60mm, clamping 31.8. Headset, Ginea, ball bearing pa yan. Drop bar, pabilog 420mm, alloy. Malamang pabilog, alangan namang square. Brake and shifter, non-STI, Sensa Empire Pro, ST Match Empire Pro. Current price, 15,000 pesos from 20,000 pesos. Mabibili kay Budget Bikes Cavite at sa iba nyo pang suking tindahan, ST Bike Shop. Okay, yung 25k na budget natin nabawasan na ng 15,000 pesos kay T-Rex Infinite na 2x12 speed. Ano nga bang mabibili natin na MTB sa halagang 10,000 pesos na sulit na? Napili ko sa ganitong budget si Heroic Warrior 650. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit nga ba ito yung napili ko. Alloy na yung frame na ginamit dito. Hindi nga lang siya makinis tulad ng mukha mo pero tapered na rin to. Cable routing, full internal left and right side ng down tube. Wala tong FD dahil naka 1x to. Yan yung naging meta last year 2022 na uso yung mga naka 1x. As in sobrang dami ng MTB na lumabas last year na naka 1x hanggang ngayon. Dagdag ko lang pala yung frame nito is 1x specific so hindi kayo pwedeng maglagay ng FD dito. Crankset, alloy, 1x 34 teeth, 170mm, square taper. Chain, SUMC, 10 speed. RD, L2A7, 10 speed. Sprocket, 10 speed, cassette type, 11, 36 teeth. Hubs, alien, alloy, walang tatak. Spokes, 32, double wall alloy rim, Schrader valve. Gulong, alien, walang brand, 29er, 29/2.0.
Rotor 6 volts 160mm quick release. Seat post 31.6 300mm alloy Aerowick. Saddle Aerowick malambot-lambot na din, walang cooling system ng itlog nyo. Stock fork bakal Aerowick 80mm travel may manual lockout. Stem 60mm alloy na capacity papuntang langit. Headset Alien ball bearing walang brand. Handlebar alloy Aerowick 720mm. Hydraulic brakes nut shifter L2A7 2x10 speed. Presyo 9,500 pesos. Pabibili kay Budget Buys Cavite at sa iba nyo pang mga suking tindahan Este Bike Shop. So bakit ko nga ba napili si Aerowork Warrior 650? Dahil malaki na yung binaba nito. Sabi ito ng tropa ko dati na 14,500 pesos pero ngayon ay 9,500 pesos na lang. Isa pa sa reason ko bakit ko napili ito dahil ito yung naging bestseller ng Budget Buys Cavite sa kanilang Shopee nung panahon pa ng pandemic hanggang ngayon. Kaya meron siyang 100 sold and 72 ratings. Ayun yung ratings niya. So 17 5-star. Kaya para sa akin si Aerowork Warrior 650 ay pwede nyo i-consider kapag ang budget nyo ay 10,000 pababa. Okay, compute natin ulit. Meron tayong budget na 25,000 pesos para sa isang MTB and road bike. Nabili natin si Tirish Infinite ng 15,000 pesos. 9,500 pesos naman si Aerowork Warrior 650 na 1x10 speed. Sa 25k na budget, meron pa tayong 500 pesos na sukli na pwede natin magamit pambili ng bike accessories tulad ng ilaw o ng helmet. Pero lagi nyong tatandaan na ang buhay ay weather lang. Tipirin nyo lang lahat, wag lang ang helmet. Baka pag uwi nyo tumagos kayo sa pinto. Kung may mga request pa kayong bike check o ganito content, i-comment nyo sa baba, babasahin ko naman yan. Huwag kalimutan mag-follow, mag-like, and mag-share. Yun lang. Paalam!